Kamusta po kayo? Ito po yung durian na nabili ko. Yan po ay halagang 60 pesos po. 1 kilo po iyan. At atin na po siyang bubuksan. Titikman natin kung masarap po ba yung durian na ito. Medyo nakakatakot lang po hawakan, gawa ng matinik po siya, matalis yung kanyang mga spike. Pero carry po natin yan. Kung tutuusin po, hindi na dapat siya mahirap buksan kasi nga ho, putok na siya sa sobrang niyang hinog. Pero ganun pa man, mahirap pa rin pong buksan, gaya kasi nga matigas yung kanyang balat. Mapapaaray ka sa sakit. Yan, malapit na po siyang mabuksan. Ayan, naiangat ko na yung kabila. Atin na pong matitikman ang durian na ito kung gaano po siya kasarap. May mga tao pong ayaw talagang kumain ng durian dahil po nababahuan sila dito. Pero sa akin po hindi po siya mabaho. Masarap po talaga ang durian. Kaya lang din po, dapat hinay-hinay rin tayong kumain nito kasi malakas po ito sa cholesterol at mataas din po ang sugar content nito. O ayan po, after 25 years na paghiwalay na po natin sila. Apat po ang laman nito, yung sa kabila dalawa, yung sa kabila dalawa. Pero po ang kakainin natin ay yung isang kalahati lamang po. Tapos yung isang kalahati po ay mamaya natin kakainin. Yan po, ini-enjoy na po natin yung atin pong durian. Sa una pong kagat, mapapasabi ka ng wow, ang sarap pala. Sobrang creamy at tamis po niya, parang gatas na yung kinakain mo. Ayan, ang sarap talaga niya. Ayan, nakita nyo ang puti niya, oh. Ayan, at sobrang lambot. Medyo messy nga lang po siya sa kamay, pero okay lang po, masarap talaga siya. Meron po akong nakitang ibang variety ng durian, yun po yung kulay yellow po. Masarap din po iyon. Ito ay kulay white. Hindi ko lang po alam kung ano yung mga pangalan ng mga variety na yan. Pero itong natikman ko, masarap na po ito. So, ito na po yung pangalawa na binuksan ko. Yan po. Malaki po yung buto niya. So, ito po, yan. Ang ganda po ng texture niya. Yung napakalambot, tapos parang masyado siyang maligat. Ganun po yung kanyang texture. Naalala ko nung nasa Tagaytay po ako, meron po sa likod bahay namin na tanim na ganito. At tuwing umaga po, maraming nalalaglag, mga 4, minsan 5. Kinukuha ako po yun, iniipon at ipinamimigay ko rin po sa mga may gusto. At nagtitira din po ako ng isa para sa akin. May mga tao po talaga na ayaw ng durian, lalo na yung amoy nito. Kasi yung iba, parang nababahuan sila. Pero sa akin, di naman po talaga mabango para sa akin. Napansin ko po ang durian, nag-start yan mamulaklak ng July, August, September yan. Malalaki na po yan at October pwede nang anihin. Napakarami na po. Yan, sobrang talagang sarap niya. Ito pong variety na itong talagang nagustuhan ko. Masarap talaga siya, parang gatas at malambot. Hindi ko nga lang po alam kung anong variety ito kasi alam ko may mga variety nga po talaga ang mga durian. Maswerte lang talaga ako sa durian kung hindi ako nakakakuha ng libre, nakakabili ako ng mura. Sino po sa inyo ang mahilig sa durian? Alam ko sa Davao pinakamaraming durian, doon po talaga yung plantation ng mga durian. Kanina pa po ako salita ng salita rito, hindi ko pa po pala kayo naalok na kumain. Tara, kain po tayo. Ang sabi nila, ang durian daw ay smell like hell, but it tastes like heaven. So, yun po yung may ihahambing mo sa pagkain po ng durian. Yung iba, ginagawa itong ice cream at saka candy. Yan, kadalasan po yung kapatid ko, pag napunta ng Davao, marami siyang uwing durian candy kasi hindi naman to pwede pong dalhin sa aeroplano, bawal po. Kaya nag-uuwi na lamang po siya ng candy. Patapos na rin po pala yung season ng durian ngayon, kaya medyo magmamahal na po siguro ito dito sa atin. Kasi next month, ibang prutas naman po ang magsi-season.
Ang alam ko sa susunod na buwan yung mga dalandan, yan ang marami. Yun lamang po, maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood at patuloy na panonood. Salamat po sa suporta, lalo na sa mga bago kong followers. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Hanggang sa muli. Salamat din po pala sa aking mga star senders. Road to 6K na po tayo. Maraming salamat pong muli.